Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating live devotion po ngayong umaga ay manggagaling po sa lugarin ng DFC Hualien, Taiwan, sa pangunguna po ng Pastora Never Masaredo po. At bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Papuri sa inyo, aming Ama. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, sa buhay namin. Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Papuri sa inyo, aming Ama. Papuri sa inyo, Panginoong Jesus. Papuri sa inyo, Banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman hindi ako iiwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Mula sa umpisa, hallelujah. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman di ako iwanan. Bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Yes, Lord. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin, hallelujah. Puspusin niyo ako, punuin ninyo ako. Yes, Lord, hallelujah. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin. Yes, Lord. Sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Papuri sa inyo, aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus at sa patnubay po ng inyong Banal na Espiritu Santo. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa umagang ito. Panibagong pag-asa, Panginoon, panibagong umaga na ipinagkaloob ninyo sa amin, O Diyos, upang kami ay makapagpuri sa inyo, makapag-aral kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat po sa kalakasan na nagmumula sa inyo, sa dakilang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, sa inyong biyaya, Panginoon, kaya kami nabubuhay, kaya kami may hininga, Panginoon, dahil lamang sa biyaya ninyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po na samahan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, sa pag-aaral namin ng inyong mga salita.
Maraming maabot, Panginoon, at mapagpala ng inyong mga salita, O Diyos, sa pamamagitan, Panginoon, ng live devotion na ito sa bawat araw. Hallelujah. Maraming mga kaluluwa, Panginoon, na maligtas, O Diyos. Hallelujah. Makaranas, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, spiritual, emotional, Panginoon, sa damdamin, physical, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Marami ang makasumpong ng pag-ibig, O Diyos, ng panibagong pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Patuloy na inaangkin namin, O Diyos, ang katagumpayan ng pag-aaral na ito. Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ulit ng pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa huling araw na at lagi natin ito na ririnig sa mga pangangaral na nasa huling mga araw na tayo. Kaya isang mabuting bagay na tayo ay laging babad sa salita ng Diyos po upang hindi tayo madaya ng gawa ng kaaway, hindi po tayo malinlang ng gawa ng kaaway po. Dahil sa last days na ito ay kumikilos po yung kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin, higit sa mga anak ng Diyos po. Tayo bilang mga Kristiyano ay nakukuha pa natin minsan na mag-relax po. Pero ang kaaway ay wala po yun sa kanya. Patuloy siya nagpaplano na pabagsakin tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Dahil ang goal ng kaaway sa aklat ng John 10:10 po, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ito po yung goal ng kaaway po. Wasakin tayo, nakawin yung kagalakan natin sa Panginoon po. Yung passion natin sa Panginoon ay gagawa ng paraan ang kaaway para nakawin po yon. Amen po. Kaya sa mga huling araw na ito ay kailangan natin nasain palagi, araw-araw, hindi lamang kapag may gawain, na tayo po ay mapuno lagi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo po. Sabi nga po sa aklat ng Mateo 24:12, chapter 24 verse 12 po, nalalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas po. Amen. Kaya sa mga huling araw na ito, lalaganap talaga ang kasamaan sa mundong ito po. At maraming mananampalataya ang manlalamig sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos na ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At hindi tayo makakapanatiling tapat hanggang wakas kapag hindi tayo puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dahil isa sa bunga ng banal na Espiritu Santo ay ang katapatan sa Panginoon po. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya sa huling araw na ito ay maging matalino po tayo at maging matalino lamang tayo kapag tayo ay laging babad sa salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. At ngayon po ay dahil nga po ay nasa last days na po tayo, kaya pag-aaralan natin tatlong punto lamang ito na binigay sa akin ng Panginoon po na ating pag-aaralan sa oras na ito. Paraan para maranasan lagi ang kapunuan ng banal na Espiritu Santo.
Una po ay paraan para maranasan lagi natin. Araw-araw po ito. Dahil araw-araw tayo inaatake po ng kaaway po. Kaya araw-araw po natin nasain ang kapunuan ng banal na Espiritu Santo. Una po ay humility, pagpapakumbaba. Lagi tayo na magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. At sa ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan. Amen po. Salamat sa Panginoon. Kaya napakahalaga na lagi tayo na magpakumbaba po sa harapan ng Panginoon. At sa salitang humility o pagpapakumbaba po sa Panginoon ay hindi po dito kumbaga hindi po dito issue na tama tayo o mali tayo, kundi kung paano tayo po na nagpakumbaba po sa Panginoon. At kailangan ay sa pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, nakahanda tayo na magpaturo, nakahanda po tayo na magpatuwid sa harapan ng Panginoon. At nakahanda po tayo na magpabasag sa Panginoon po. Amen po. Dahil sa bawat araw ay hinuhubog talaga tayo ng Panginoon po. Salamat sa Panginoon. At pangalawa po ay hunger for God. Kagutuman sa Panginoon po. Lagi natin nasain yung kagutuman sa Panginoon po. Ang sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 4, pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen po. Kailangan talagang andun yung kagutuman natin po sa salita ng Diyos, kagutuman natin po sa pananalangin. Amen. Kailangan ay nasain talaga natin ang mga bagay patungkol po sa Panginoon. Pero hindi natin maranasan ang kagutuman sa mga spiritual things kung sa mga makamundong bagay ay busog na tayo. Amen po, na minsan ay mas marami tayong oras sa social media, marami tayong oras sa paglalaro sa cellphone. Kaya hindi po talaga natin maranasan yung kapunuan, kabusugan sa salita ng Diyos dahil busog na tayo sa mga makamundong bagay po. Kaya nasain natin, seek ye first the kingdom of God. At habang nabubuhay pa tayo at habang nariyan pa ang Panginoon ay talagang nasain na natin talaga na makilala ang Panginoon po. Amen. Dahil wag natin hayaan na baka sa last days ay magising na lang tayo na it's too late na pala. Kaya hanggat may lakas pa tayo, hanggat may pagkakataon pa na ibinigay sa atin ng Panginoon, nasain natin, gamitin natin para hanapin ang Panginoon po. Patuloy natin na isik ang Diyos sa bawat araw dahil hindi sasapat na sa tuwing may gawain lang Bible study o kaya Sunday service natin isisik ang Panginoon. Dahil sa pagsisik sa Panginoon ay araw-araw po talaga ito. Araw-araw ito.
hindi sasapat na lalago yung ating pananampalataya at tatatag yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon tuwing may gawain lamang tayo magsisik sa Panginoon. Kailangan ay araw-araw po ito. Ang sabi nga po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8 na paggulay-gulayan natin ang kanyang mga salita araw at gabi po. Amen. Araw at gabi. Basahin po natin sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Salamat sa Panginoon. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matupad ng mabuti ang nakasulat dito. Kapag wala tayong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, wala tayong kagutuman sa salita ng Diyos, ay talagang hindi natin malalaman kung paano natin sundin, kung paano maganap sa buhay natin ang salita ng Diyos po. Dahil napakalinaw na sinabi sa salita ng Diyos na sa pamamagitan ng pagbulay-bulay at pagbabasa ng kanyang mga salita, ang paraan para malaman natin kung paano natin matupad ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon. At sabi pa po na dito na kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. At lahat naman tayo po ay ito yung nais talaga, ang isang maunlad na buhay at matagumpay na buhay po dito sa lupa at sa buhay espiritual po. Kaya ang susi ay patuloy tayo na magbulay-bulay po ng salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na masayang yung oras, yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay po. Amen. Salamat sa Panginoon dahil magkaroon lamang ng kabuluhan yung buhay natin once na yung buhay natin ay isinuko natin sa Panginoon. Kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon po. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. At sabi pa po sa Marcos chapter 8 verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen. Kaya talagang kahit magkaroon ka man ng lahat ng bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman yung mga kaluluwa natin, ay wala po. Walang kabuluhan, walang halaga po. Dahil ang kaligtasan ay hindi po kayang bayaran ng pera at hindi kayang tumbasan ng ano pamang bagay sa mundong ito. Amen. Salamat sa Panginoon. At panghuli po ay holiness o kabanalan po. Napakahalaga po ito. Dahil ang sabi po sa unang Pedro chapter 1 verse 15, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang exemption po ito. Ang sabi dito na sa lahat ng ginagawa natin, magpakabanal po tayo. May nakakita man o wala, patuloy na gawin natin para sa ikapupuri ng Panginoon po. Amen. Dahil kung wala ang kabanalan po sa ating puso at hindi makita sa ating pamumuhay, hindi natin makikita at hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos po. Amen. Kaya napakahalaga po ng habang nandito pa lang tayo sa lupa ay mamumuhay tayo ng
may kabanalan. Ang kabanalan ay pagsuko ng buhay sa Panginoon, pagsuko ng sarili sa Panginoon. Ang kabanalan ay pagkakaroon ng oras at panahon sa Panginoon. Talagang ibukod mo ang sarili mo sa Panginoon. Ibukod mo ang sarili mo sa sanlibutan. Sabi nga po sa aklat ng Roma chapter 12 verse 1 at 2 po, pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon na kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Kaya talagang mabuhay tayo para sa Panginoon kung nais natin na maranasan sa bawat araw yung kapunuan ng banal na Espiritu Santo, mamuhay tayo ng may kabanalan po. Amen. At ang pamumuhay na may kabanalan ay talagang hindi natin kaya ito kung sa sarili lang nating kakayanan po, kung sa sarili lang nating lakas, dahil may limitasyon lamang po tayo. Kaya ibinigay sa atin ang banal na Espiritu Santo, dahil ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang siyang tutulong sa atin. Siya ang gagabay sa atin, siya ang tutulong po sa atin, siya ang magtuturo po sa atin. Kaya napakahalaga po ng banal na Espiritu Santo. I-acknowledge natin siya sa buhay natin at sa bawat araw po. Dahil ang banal na Espiritu Santo, mula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ay ibinigay din sa atin ng Panginoon. Inilagay sa buhay natin yung banal na Espiritu Santo. At kaya ibinigay sa atin yung banal na Espiritu Santo dahil kung sa sarili lang talaga natin lakas at kakayanan ay hindi natin kakayanin po. Salamat sa Panginoon at ang pamumuhay na may kabanalan ay to deny yourself daily and falling in love with Jesus po. Amen. Falling in love. Talagang nasain natin na ma-in love tayo sa Panginoon araw-araw. Dahil kapag tayo ay puno ng pag-ibig sa Panginoon po, wala tayong anumang bagay na hindi magagawa para sa Panginoon. Bakit? Dahil marugdob yung pag-ibig natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Holiness is walking by faith and not by sight. Hindi ito nadidistract sa anumang gawa o atake ng kaaway po. Salamat sa Panginoon. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 14 verse 8, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man o mamatay, tayo'y sa Panginoon po. Amen. Patuloy natin isa-isip na sa bawat araw, mabuhay tayo para sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at tandaan natin na ang goal ng kaaway ay patigasin tayo para magmatigas tayo sa pagsunod sa Panginoon at magpatuloy sa kasalanan. Nakawin yung passion at desire natin sa Panginoon po.
Kaya napakahalaga po talaga na mamuhay tayo sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu Santo. Nasain natin sa bawat araw ang kapunuan ng banal na Espiritu Santo po. Dahil kapag tayo ay punong-puno ng presensya ng Panginoon, ay walang puwang ang kaaway sa buhay po natin. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 8 verse 6, ito po ay isang paalala, isang babala sa atin ng Panginoon. Ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kung nais natin na maranasan lagi sa bawat araw yung kapayapaan na talagang nagmumula sa Panginoon, sumunod tayo sa nais at patnubay at gabay ng banal na Espiritu Santo po. Kung nais talaga natin na mapuno ng kapayapaan, na kahit may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, bumubukal pa din sa atin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na nasa sa atin. At ang bunga pa nito ay buhay na walang hanggan. Amen? Talagang ito ay hindi matutumbasan ng kahit ano pa mang kayamanan, ano pa mang bagay sa mundong ito. Ang buhay na walang hanggan. At sa Galatia chapter 6 verse 8 hanggang 9, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang gantimpala kung hindi tayo magsasawa. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya huwag tayo, mayroon man tayong pinagdadaanan, meron mang mga pagtitiis, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, huwag tayo magsawa sa paglilingkod sa Panginoon po. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay buhay na walang hanggan na nagmumula sa Panginoon po. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na nahayag sa umagang ito, na patuloy natin po na nasain dahil wala na talaga ibang kumbaga na paraan para tayo ay makapamuhay ng kabanalan, kundi nasain natin ang kapunuan ng banal na Espiritu Santo po. Lagi natin nasain ang kagutuman sa mga bagay patungkol sa Panginoon po. At patuloy na lagi tayo na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, dahil ang sino mang nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay kanyang itataas, at ang sino mang nagmamataas ay ibabagsak ng Panginoon po. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na nahayag sa mga oras na ito. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita na nahayag sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po na silyuhan niyo po ito, Panginoon, sa aming mga puso. Silyuhan ng inyong kapangyarihan at ng inyong banal na dugo upang hindi ito manakaw ng kaaway, Panginoon. At kasangkapan niyo po ito ng kapangyarihan, Panginoon, upang aming itong maisabuhay, Panginoon, sa bawat araw. Malakaran namin, Panginoon, ang inyong mga salita, O Diyos, sa bawat araw. Dahil nasa huling araw na kami, Panginoon,
Sabi sa inyong mga salita na ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na talagang manatili kaming tapat sa pag-ibig namin sa inyo. Manatili kaming tapat, Panginoon, sa pagsunod, sa pananampalataya namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Papuri po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. God bless po sa bawat isa.